About the House hearing on the war on drugs. Retired police officer Royina Garma revealed that she received a call from former President Rodrigo Duterte after she exposed the so-called Davao model. The former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager shared that Duterte called her to explain why he preferred an Iglesia ni Cristo member to be the leader of the supposed task force against drugs. She said her former boss did not stop her from talking in the House Quadcom hearing. Garma admitted that she apologized to Duterte for sharing the alleged reward system during the previous administration. He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Hindi niya ako pinigilan. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Kasi the camp of PRRD, FPRRD are saying, well, there's no such reward system. And yet, hindi siya pinigilan dito and nagsosorry siya kay PRRD. Ngayon, ano yung context ng tawag? Kung sasabihin, tinanggap ang sorry mo, ibig sabihin, may reward system talaga. Oo. Pero di ba sinabi nga doon, hindi daw siya pinigilan. So natatawang ako kasi nag-explain pa daw si Pangulong former President Rodrigo Duterte during the call, di ba? Kung bakit, ito ha, siguro sabi... Imbis na magalit, oy, teka lang ha, kaya Iglesia ni Cristo... Iglesia ni Cristo kinukuha namin kasi sila mapagkakatiwalaan sa pera. Although most people don't like the brand of politics ni FPRRD, alam naman natin he is not one to... Yung sinabing hindi niya ako pinigilan mag-testify, historically hindi siya ganun eh. Parang gusto mo gawin yung bala ka sa buhay mo. Ganun yung ano niya eh. Pero, actually, kung feeling ko nga, di ba sabi ko sa'yo, in-explain pa niya, hoy, ito ha, Iglesia. Yun ang issue niya, hindi yung ba't ka nang gano'n sa akin. Hindi, issue niya, Iglesia yan dahil. Anyway, so yun nga, di ba, sabi ko sa'yo the other day, kung siguro siya lang ang masusunod, talagang pupunta siya dyan at magsasalita. Pero, syempre, advice siya ng ano niya, feeling ko ha, ito sa akin lang naman, hindi naman to opinion ng stasyon natin. Pero feeling ko ina-advise siya ng mga lawyers niya na wag. Pero tingnan natin, sabi niya, pupunta daw sila, who knows, after November 1, sa Senate hearing naman, yung magagawang hearing doon. Pero as I've said yesterday, it remains to be seen. Sabi nga nila, ano sasabihin ni Senator Bato? Mr. President, nag-implement ba tayo ng RAGOR? Hindi, nga, hindi. Sabi ko nga kay Senator Bongo, hindi. May joke, may mga meme, may mga skit sa online na lumalabas ng ganun eh. Paano daw magiging dynamic nito? Tapos awayin nila yung mga tumistigo sila sa Quadcom. Di ba? Dapat, yung, kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, nagiging maingat siguro talaga ang kampo niya, former President Rodrigo Duterte, yung kanyang mga legal advisors. Kasi itong hearing na to, pwede itong gamitin against him. And you all know, sana na actually ang pinaka-fear nila kasi mag-election na. And they might say, yung alam mo man, si PRRD pag medyo mainit, kung ano nasasabi niya. Excuse